Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or taga Tito. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tupi, mukhang naka-RBF ka ngayon. No, RBF? Resting beach face ka ngayon, bro. Ba't parang seryosong-seryoso ka, pre? Wala lang. Ano tayo ngayon eh? We're under the weather today eh. Ang sama ng... Sobrang bigat ng weather ngayon, no? Oo. Malakas ba ulan ngayon dyan sa Manila? Tama lang. Hindi kalakasan, pero panaka-naka. Ako pare, nitong mga a week ago, may na-trigger sa akin na trauma. Oh, kasi trauma to? Matandaan mo, di ba? Laking malabon ako. Oo. Nabiktima ako ng kondoy katrabaho tayo nun. Nabiktima ako kondoy. Tapos, ang isa kasi sa mga trauma ko, pre. Noong na-ondoy tayo, bagong gawa yung kotse ko nun. Oh. Kasi yung hindi naman full restoration, pero coming from super bulok, medyo ginastusan ko yung kotse ko nun na maging presentable. Oo, maging presentable. Tapos parang mga a few months after matapos yung project ko na, masasabi kong project yun. Tapos nung mga panahon na yun, medyo pasimula pa lang ang pag-ahon natin mula sa luksak. Kumbaga, nagsisimula pa lang tayong mag-invest. Malaki-laki yung, masasabi ko na medyo malaki yung nagastos ko sa sasakyan. Para nung panahon na yun. Nangyari, nalubog yung pinagkahirap-hirapan kong sasakyan, nalubog sa ondoy. Tapos, parang naayos ko siya, ginastos ang kulit ng konti, pero nawala na yung gana ko na paganahin siya yung pagandahin ulit siyang todo. No, parang dahil... dahil nabaha eh. Tapos parang less than a year, na naman siya. Di ba after ng ondoy, nagkaroon naman nung, anong tawag doon sa habagat. Habagat. Nagkaroon naman ng habagat. So, yun yung yun yung parang trauma ko na natatakot ako pag may dala akong sasakyan. Tapos, naulan. So, yun nga, balik tayo dun sa kinikwento ko. Last weekend, nagkaayaan kami nung misis ko na pumunta sa Banawe. Nag-Jiangnan kami. Familiar ka naman sa Jiangnan, pre? Oo, naman. Humigop kami na. Di ba kasi nga nag-uulan. Humigop kami hot pot. Yan ang pagkain ng tagulan. Pagkain ng matandang takot na matandang nilalamig sa ulan. Pero sulit no. It's a hot pot weather ngayon no. Oo. Alam mo naman pre alam mo naman ang Banawe, di ba? Medyo notorious yan sa baha-baha weather. Baha. Sakto pre. Pagkatapos namin kumain, bumuhos yung pagkalakas-lakas na ulan. Na nasabi ko, kailangan makaalis na kami kaagad dito. At ang masakit dito, pre, inabot kami sa Araneta Avenue. Dahil notorious ang Araneta sa baha. Pre, inabot ako ng half tire doon. At yung dala kong sasakyan, yung maliit na sasakyan. Yung maliit, inabot ako ng half tire. So, inabot ako yung nanginginig ako sa loob. Kasi natatakot ako na ayokong lumubog yung sasakyan na nai-imagine ko na mangyari sa akin yung
hassle dati na papaayos yung sasakyan or may stuck ka doon na mabaha. So, yun yung trauma ko. Ikaw, yun yung gusto kong, parang, yun yung gusto kong gawing jump off dito sa usapan natin. Pero in fairness pala, nakaalis naman kami doon ng safe. Hindi kami inabot ng baha and everything. Buti na lang, pinakalma ako nung misis ko. Pero yun yung gusto kong maging kwentuhan natin, pre. Kasi nga na-trigger yung childhood memory ko. Though technically yung Ondoy, medyo hindi na childhood yun. Pero isa sa mga lumang recent memories mo na ano eh. Recent memories ko. Ikaw, pre, may, tatanungin kita diretso. Ano yung oldest na memory mo ng medyo malaking balita nung kabataan natin? Naalala mo yung lindol nung 90s? Ay puta, lindol ng 90s. Oo, pre. Dito magkakatalo yung edad natin, pre. Ikaw, anong grade ka nun? Ako kasi, kung di ako nagkamali, grade 1 ako nun. Grade 1. Grade 2. Matanda ako ng kon. Ilan taon na ba? Hindi, mas matanda ako sa ilang isang taon. Kung grade 2 ka, grade 3 ako. Grade 1. Hindi, grade 1 ka. Ay, mas bata. Puta, nalito na. Tama. Yun. So, tama grade 1 ako. So, grade 2 ka. Oo. Nasa school. Oras ng school nun eh, no? Oras ng school nun, di ba? Pero may sakit ako nun. Kaya yun yung nagpalala. Oo, sasabihin ko sana sick leave ako, pero absent ako dahil may sakit ako. Sige, magbigay tayo ng dalawang perspective nung lindol na yon. Kasi ang lakas nung lindol na yun eh. Paano yung perspective ng isang batang may lindol, batang may sakit during that lindol? Kasi kami, mas common kasi kami nasa school eh. Ikaw, nasa bahay ka. Ano yung nangyari? Paano yung nangyari sa'yo? Inisip mo lang ba? Nagdidelirio ka lang nun? Hindi. Ramdam ko talagang noong una nararamdaman ko parang gumagalaw yung yung lupa. Tapos maya-maya, alam mo yung naririnig mo nung gumagalaw yung mga gamit sa paligid mo. Okay. Nasa bahay ka malamang, bahay niyo mismo kayo, hindi naman dinala sa ospital or something. Nasa bahay ako nung kasama ko yung lola ko. Tapos naalala ko, kumapit ako sa lola ko, umiiyak ako eh. Kasi medyo matagal yun. Oo, pre. Kung sa eskwela yun, hindi ako iiyak kasi marami kami. Alam mo kung mamamatay kayo, marami kayo. So, makikita ko ngayon doon yung mga klase ko. Mabagsakan man kami ng building, marami kami. Paano yung lola mo? Walang panic naman sa puso ng lola mo? Ang naalala ko lang, kalmado yung lola ko. Pero alam ko natatakot yun, pero ayaw niyang pakita natatakot siya. Pero ang wild ako, kasi nun eh. Ko. Sige. Go. Talagang ramdam mo talaga, malakas talaga yun eh. Yung alog niya eh. Kaya ka talaga kakabahan eh. Ako baliktad eh. Hindi ko naramdaman yung lindol. Nasa classroom kami noon at swerte, kung di ako nagkamali, hindi nga swerte, kung di ako nagkamali, 3rd floor pa kami noon. Tapos, ang teacher pa namin noon, yung crush kong teacher noon, si Miss Antonio yata yung pangalan nung teacher namin noon, English teacher. Ay, hindi, Miss puta, nakalimutan ko. Pero maganda yung teacher namin noon. Bata pa kami noon. Siya yung crush ng bayan na teacher. Tapos, alam mo yung parang in-enjoy pa namin mga bata kasi niyakap niya kami. habang nandun kami sa parang open field. Parang mga bata, huwag yung mata. Pero kami, hindi namin nararamdaman kasi kasi hindi ko alam, parang yung mga lindol, pre, lately ko lang siya nararamdaman. Parang mga dating lindol, di ko naman siya masyadong nararamdaman. Ganun yung pakiramdam ko sa mga lindol. Ganun ka ba kamanhid? Alam ko na kung bakit hindi mo nararamdaman yung lindol. Bakit? Wala pang Facebook. Tao nga. Hindi, pero yun nga, ako na nga yung nagpo-post sa Facebook ngayon eh. Nararamdaman ko Pero nakatatak pa sa utak ko, pre,
yung unang lindol na naramdaman ko, mga bandang 11:00 ng gabi. Oo. Nandun ako sa kwarto ko sa Malabon pa yon. Natakot ako, pre. Kasi akala ko may mumu. Akala ko may mumu na kinakalog yung kama ko. Yun yung pakiramdam nung unang lindol na naramdaman ko na parang sabi ko, puta, may kumakalog ng kama ko. Tapos sabi ko, ganito pala yung pakiramdam ng lindol. Yun, kaya, ayun, sabi ni Aling Leonie, malikot daw kasi tayo kaya di ko masyado nararamdaman. Pero, yun nga, itong kasama na siguro sa pagtanda, mas nagiging observant na tayo sa paligid, no? Yung nangyari kasi sa inyo, pag nasa school setting ka, tapos marami kayong mga bata, medyo rowdy, tsaka maraming distractions eh. Yung sa akin kasi, 2 lang kami sa bahay. Tapos, wala, kung ikaw, wala kang pinagkakaabalahan, pag nanginig yung flooring ng bahay, talagang sa'yo, tatatak sa'yo. Paano yung setup ng bahay niyo nun? Medyo pang Angat Buhay Foundation ba yung bahay niyo nun? O medyo, yung parang, yung itsura ng bahay? Bungalow. Tapos paano yung setup niya? Magkasama kayo nung lola mo o kanya-kanya kayong kwarto tapos biglang, lola, lumilindol. Ganun ba yung naramdaman mo nun? Bungalow, isang divider para yun na yung kwarto. Tapos alam mo na yung iikot ka lang. Sala, kainan. Pero sino unang nakaramdam? Lola mo o ikaw? Ako. Ikaw pa nagsabi sa lola mo? Nung naramdaman ko, napaluhod na ako tapos kumapit na ako sa lola ko. Ini-imagine kita, pre. Umiyak ka ba? Umiyak ka? Oo, naiyak ako nun. Feeling ko kaya ako... Enjoy pa namin eh. Hindi, siguro feeling ko kaya ako naiyak. Hindi para sa akin eh. Para sa lola ko eh. Parang, alam mo yung takot. Hindi, seryoso kasi yung bungalow namin na yun, parang alam mo yung madaling bumigay. So parang medyo naiisip ko na pag natibag yung bahay namin. Babay na. Oo, parang... Kasi yung lola ko parang siya yung nasa nasa nakaibabaw siya sa akin eh. So parang naka-brace position siya na... Para siyang chicken na prinotektahan niya yung mga chicks. Oo, ganun. Yung tipong abang nakakapit ako, naka-cover na sa akin yung lola ko na if ever may kasi nasa loob kami ng bahay, hindi kami lumabas eh. Yun nga yung tatanong ko. Hindi kayo na yung evacuate sa labas. Siguro mahirap lumabas no kasi ang niya, ang alog niya. Parang ang naglalakad na lasing nun kung nilakad mo yun. Alam mo medyo, hindi ko alam kung may inggit ako or something. Kasi ako talaga, ang ramdam ko lang nun, na nagkaklase kami, yung teacher ko humawak sa blackboard, tapos nahihilo ko, tapos biglang nag-ring na yung bell ng school. Tapos yun nga, parang hinilera na kami sa open field lahat. Lahat ng classroom, lahat ng grade, hinilera kami ng di ba alam mo naman yan sa school, yung parang... yung earthquake drill. Yung earthquake drill, pinaglagay kami ng notebook sa ulo or libro sa ulo para pero hindi na kami yung nag-duck cover hold, wala nang ganun. Diretso labas na kaagad. Nakakalimutan mo na yun pag pag lumilindol na eh. Siyempre kung makikipagpalit ako ng pwesto sa'yo, doon na ako sa open field na niyayakap ng crush mong teacher. Nalulungkot nga ako, hindi ko matandaan yung apelido eh, pero yung teacher namin na yun, tuwan-tuwa kami niyayakap namin. Gusto ko makita ko na itsura niya ngayon. Sobrang tagal na nun, pre. Isa bagay, no? Pero malay mo. Gusto ko lang naman makita. Hindi. Wala naman ako Kung makalimutan mo man yung apelido ng teacher mo, hindi kita masisisi. Pero meron akong teacher na maganda yung naging influence niya sa akin. Na masasabi ko nga na she touched parang may nagawa siya para sa buhay ko nang hindi niya alam. Na meron siya sinabi sa akin dati na actually parang feeling ko sinasabi niya lang yun sa harap ng klase para kumbaga yung para hindi mag-away-away yung estudyante.
Ang linyang binitawan niya, ang tunay na lalaki, hindi dapat makipag-away kasi hindi niya na dapat patunayan yung pagkalalaki niya. Parang ganon. Si Binibining Viray sa Notre Dame. Yun ang sinabi niya sa amin. Si Richard Kulait na nakikinig dito, malamang kilala niya yung sinasabi ko. Minessage ko siya, yun yung nagtatampo lang ako. Minessage ko siya sa Facebook na nag-thank you ako. Na ma'am, si ganito po ito, estudyante niyo po ako dati nung grade school. Magte-thank you lang po ako na may nasabi po kayo dati ng kabataan ko na naging isa sa mga gabay ko. Gusto ko lang masabi na may naitatak kayo sa buhay ko, naging parte kayo ng buhay. Tapos parang sa loob ko, hindi pinapansin yung message ko. Nagtampo na ako. Baka naman kasi mga away na ako ng mga tao. Pero inisip ko na lang baka matanda na. Baka hindi marunong. Yun nga yung sasabihin ko, matanda na yung teacher. Baka hindi marunong gumamit ng Facebook. Hindi marunong. Kumbaga hindi naman siya yung super tanda kasi nung naging teacher ko siya, parang mga 2 taon, 3 taon pa lang siya nagtuturo nun eh. Pero sa bagay, matanda na rin siguro nga. Alam mo mga nanay na magsa-search ng pangalan tapos may kita mo yung status ng pangalan nung hinahanap nila. May punto ka. Pero kung nakikinig ka na sa podcast na to, Binibining Viray ng Notre Dame of Greater Manila. Yun, maraming salamat po sa inyong naging turo. Ito, sabi ni Aling Leon sa chat natin. During that earthquake, nasa office ako ng airpod ko, nakatingala sa model airplane sa Kisame na nagsisway. Ang nasabi ko lang, umandar pala yung plane. Ang akala ko si Aling Leonie nasa office na nung mga panahon na ang tanda niya na. Pero yun, ano yung iba pang natatandaan mo, pre? Meron ka pa natatandaan ng mga balita nung kabataan natin? Pagoda tragedy. Ay, puta, na maganda na nasabi mo yan. Kasi di ba taga Bulacan na ako? Oh, home court mo eh. Recently, binalik na pala yung hindi yung pagoda tragedy ang binalik. Yung pagoda event. Yung pagoda event na yan, nabiktima ako ng pagoda event na yan a week or 2 ago. Dumaan ako dun sa may area na yun. Pagtawid ko nung tulay, nandun yung mga pagoda. Ang dami pala nun. Ang daming pagoda na dumadaan. Para doon sa mga hindi alam, isa sa mga pinakamalaking tragedy yan nung kabataan natin, yung pagoda tragedy. Parang, ang ginagawa kasi niyan, guys, doon sa yung pagoda, para siyang bangka no? Tama, yun yung tawag sa kanya. Bangka siya na may parang tag dito, may fixture doon sa, yun nga, yung pagoda yung parang pinaka-fixture doon sa floating na yun. Di ko masabi. Basta yung floating pagoda siya, tapos may mga bit-bit siya ng mga mga parokyan, yung mga devotees. Yung mga devotees. Ang dami daw nung namatay doon, pre, 226 yata yung namatay doon sa pagoda tragedy na yun. Sobrang overloaded. Tapos, ang haba pala nun, pre, parang yung buong ilog yun, papasadaan, ang haba nun. Tapos, gabi yata nangyari yun. Gabi. Yung lumubog siya, inabot na yata ng gabi kung di ako nagkamali. Tapos yun nga, wala nang pahirapan na yung pagkuha ng mga tao. Parang yun, di ba? Religious event yun? Religious event? Siya, parang tag dito. Fluvial parade. Ayun, maraming salamat, Aling Leonie. Yung basta piyesta siya ng Holy Cross of Wawa. Wawa. Tapos yun nga, parang may arko siya dun sa sa ibabaw ng bangka. Tapos may mga devotees na angkas. Tapos ang cause nga raw ng tragedy na yon is in-overload nila. Kasi yung mga deboto, parang ang goal nila is makasama dun sa dun sa Pero during the whole parade, labas-pasok din yung tao doon. May tatabi na maliit na bangka, may sasakay, may bababa. Ganun. Kasi nga mahaba daw pala yung parada na yun. Ganun. Tatandaan ko yan, parang yun yung mga 93, so mga 10 years old ako niyan.
Mga 10 years old ako niyan. Kung ano, yun yung ano. July 2, ayan o. On the evening of July 2, 93, nasa Bukawi River daw sila. Tapos, ano, it was hit by sky. Tinamaan pala pre ng ano. Ng paputok. Yung quitis. Tapos nagpanik yung mga tao. Yung mga tao, doon nawala ng balanse. Pero kasi, kung again, malaking factor pa rin yung overloaded sila. Oo, kasi kahit na anong gulo ng mga tao doon, kung hindi sila overloaded, hindi basta-basta tutumba yun, no? Oo, tapos yun nga, parang anong nangyari, yung bumaliktad yung bangka. Tapos may mga pa doon, may mga storya pa ng heroism doon na oo. Yung meron na pabalita nun na binatilyo na supposedly hindi naman siya dapat mamamatay dun sa nangyari. Ang ginawa niya nung lumubog yung pagoda tapos may mga taong nalulunod, lumusong siya. Parang ang pagkakaalala ko, nakaligtas siya ng 4 na tao. Di ba nagkaroon pa nga ng pelikula yan? Oo, yung Pagoda Tragedy, yung specialty ni Carlo J. Caparas. Hanapin nga natin yung pangalan ng pelikula na yun. Pero yun nga, parang na-highlight yung storya nun. Yung panlimang balik niya ata. Dahil nagpapanik yung mga tao. Oo, dahil syempre, ang isa sa mga dangers ng pag nagliligtas ka ng nalulunod is pag kumapit sa'yo ng alanganin yung nalulunod tapos hindi ka na rin makalangoy. Pre, ang bida pala dyan, Maricel Laksa, Gardo Versosa, Romnick Sarmiento at si Yorme Isko. Ang lupit. Malumit pala ang lineup ng pelikula. Bukaway Pagoda Tragedy. Tama ba? Makita yung Ay, hindi pala siya Carlo J. Caparas. Maria Saret yung director. Oh, kaya wala pala siyang yan yung linyahan ni ganyan yung mga listahan ng mga pelikula ni Carlo J. Caparas tapos may subtitle sa ilalim hindi. Yun, kaya wala siyang subtitle. Ay, wala siyang subtitle kasi pag kay Carlo J. Caparas yung mga mea culpa, yung may mga ganun. Hindi si Carlo J. Caparas, mga massacre daw kadalasan. Okay. Tapos yun nga, parang yun sinabi ni Aling Leonie na maburak pa yung ilalim ng tubig. Pare, malupit to. Alam mong nasa simulang stage pa lang ng career niya si Mon Conpiado. Alam mo kung anong role ni Mon Conpiado dito? Nalunod. Pagoda passenger. Diba? So ito ang ibig sabihin, yun pala ibig sabihin ng Pagoda Cold Wave Lotion, kaya pala may design na parang pagoda yung yun ang itsura ng pagoda, guys, yung Pagoda Cold Wave Lotion. Yung pagoda, saan nga nag-originate yung pagoda? Sa Japan ba? Ayun, ginugoogle ko yung Pagoda Cold Wave Lotion, ayun yung logo niya, parang tama. Sa Japan. Japan daw pala, Japan. Yung pagoda na legit na pagoda is siya, parang Buddhist or Taoist temple. Yung design mga Buddhist or Taoist temple. May pagoda Cold Wave Lotion pa ba, pre? May gumagana pa ba? Pangulot yun, di ba? Pangulot. Yung kamukha rin yung di ba, yung lalagyan ng langis ng ng singer. Takina pre, meron sa Lazada ng Pagoda Cold Wave Lotion. Ang lupit. Meron pa rin. Tangina. Ay, di yung bote pala, parang bote ng Mertiolet. Parang lalagyan ng langis ng parang lalagyan ng langis na ginagamit sa sa Mertiolet nga. Mertiolet ba to? Ganito yung langis na ginagamit sa sa yung sa mga simbahan. Yung nilalagyan na may ugat. Teka, ano pa? Lampas tayo sa Pagoda Cold Wave, sa Pagoda Tragedy. Ako, ang naalala ko, nasabi na natin, di ba, nasabi na natin, Carlo J. Caparas. Ang naalala ko, pre,
Visconde Massacre. Medyo malungkot. Visconde Massacre. Parang, yan yung isa sa pinakamalaking balita dati na... Kasi dati, pre, parang ilang buwan kakatasan ng media dati yung mga ganyang storya, no? Ito daw, nangyari daw to, 1991, June 30. Uy, eksakto! Time of recording natin, June 30, anniversary pala ng anniversary pala ng Visconde Massacre. Visconde Massacre, nako po. June 30, 1991. Nalungkot ako bigla. Sana ano ba yung may day yung mga biktima ng Visconde Massacre, may day rest in peace. Ang masakit dito, hindi na solve tong na to no, hindi na solve tong kaso na to no. Kasi technically napawalang sala sila Hubert no. Pero nakulong pa rin ng matagal sila Hubert Webb Ikaw, anong opinion mo? Anong opinion mo? Mukha bang guilty dito sila Hubert? Hirap magsabi pero kasi again, hindi natin alam yung yung mga yung mga ebidensya sa kaso. Pero kasi ang nilalaban nila Hubert neto nasa US Hubert Saka yung video na nasa ski resort siya. Ang sakit lang nun, di ba? Parang yun yung mga bagay na napakadaling patunayan ngayong panahon na to. Kung ngayong panahon na to na sinabi mo, wala ako dito sa Pilipinas, ito patunay. Parang bakit nung panahon na yun napakahirap patunayan na na nasa ibang bansa siya, considering na senator pa tatay niya, di ba? Yun nga Yung, eto ba pala, ngayon ko lang nalaman na yung Visconde Massacre, ito legit na to, Carlo J. Caparasto. Kasi meron na siyang The Visconde Massacre, God Help Us. Saka ilang beses yata ginawang ilang beses yata ginawang movie yan. Meron siyang part 2. May part 2, pre. Puta. May part 2, The Untold Story, Visconde Massacre 2, May the Lord be with us. Putang ina, ganun ka lupit, pare. Dalawang beses pinatay. Hindi, parang kasi nagde-develop kasi yung story Kasi parang para doon sa mga di nakakaalam, guys, sa sobrang ingay nitong kaso na to, parang nagkaroon ng pressure doon sa mga pulis dito na ma-resolve tong kaso na to kaagad. Tapos doon pumasok yung mga kung sino-sino yung pinagdadampot ng mga pulis para para may maiharap sila sa media. Ganun yung nangyari doon Kaya parang nung una nga, 'di ba, parang ang unang set ng hinuli dito mga parang mga construction workers nga lang yata yung mga dun sa katabing bahay ata yun. Tapos yun nga, yung part 1 ang bida si Chris Aquino. Yung part 2 si Vina Morales na. Hindi na pwede si Chris. Ang lungkot nito, no? Ako naaawa ako dito para kay Lauro Visconde. Isipin mo, nasa ibang bansa siya, tapos yung pamilya niya, nabibigyan niya ng magandang buhay, tapos biglang ending, pinatay lahat, no? Sinalbahe pa. Yun yung masaklap doon na si Lauro Visconde pinauwi siya nang wala siyang idea kung basta parang emergency lang na pinauwi siya na hindi niya alam. Tapos ang kwento, pagkakaalala ko habang nasa eroplano siya, nakita siya ng dyaryo na naka-headline na namasakar yung pamilya niya. Legit kaya yun? O pang pelikula lang kaya yun? Kasi imposible naman na uuwi ka, hindi mo alam yung nangyari sa pamilya mo. Hindi pa to panahon ng internet Pero sa dyaryo pa yung balita. Wala pang kukontak sa'yo na kapamilya mo. Wala pang napaka-random ng uwi mo. Ito yung, tatandaan mo anong taon nangyari to? 91. 90s o 91. Pre, pag nagpadala ka ng sulat sa Saudi, 14 may long days. distance naman. Pre, mahalang long distance nun.
Putay na pinatay na yung pamilya mo, mamamahalan ka pa ba sa long distance nun? Again, galing sa pamilya ng OFW, hindi basta-basta nakakarating yung balita sa Saudi ng ganun. Kahit gaano pa ka-emergency yan. At saka hindi yun yung tipong balita na sinasabi mo sa telepono. Parang siguro pinauwi siya na umuwi ka na kagad, may emergency dito. Oo, may emergency. Pero parang may dyaryo ba sa eroplano? May dyaryo. Wala, again, may takatakboy sa labas? Wala pang internet sa eroplano nun. Kaya may dyaryo sa eroplano nun. May takatak sa labas, gano'n na, puta, natatabi-tabi mo lang yun, may, ano. Again, babalik tayo sa 1991 siya nangyari, pre. Ang ina, no? 91 is ilang taon tayo nun? 8? 8 ako nun. Tama ba mat ko? Ayun, no? Sabi ni Aling Leonie, Mabuhay Magazine sa Manila Bulletin. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Isipin mo yun pa yung dumagdag sa pagiging tragic nitong storya na. Considering na OFW ka, tapos babalik ka sa Pilipinas para lang malaman na yung mag-anak mo nasa casket ng lahat. At ang masaklap nga nun, wala kang idea. Alam mo lang na may emergency. Pabalik ka sa Pilipinas. Tapos mababasa mo sa dyaryo na yun na yung nangyari sa pamilya. Yun yung masaklap. Kaya yung isa sa mga parang iconic na na-depict sa news nung panahon na yon is nag-breakdown si Ginoong Lauro Visconde sa eroplano nung nabasa niya yung article about sa pamilya niya. Deads na si Deads na si Lauro. Oo. Sipin mo, namatay siya't lahat. Hindi niya nakuha yung hustisya para sa pamilya niya. No? Yun nga yung doon yung masaklap doon Ay, no. Ano pa tayo? Ikaw, meron ka pa bang ibang naalalang ibang naalalang balita? MB Doña Paz. 'Di ba, nung in-interview natin si Doña Paz ba? Doña Paz? Doña Paz. Yun yung in-interview natin si Attorney Chel. Ay, siya ba nagrepresenta doon? Siya yung isa sa mga yung mga nagsasabi na protector ng NPA si Attorney Chel. Isa rin sa mga pinaglaban niya yung mga naging biktima ng MV Doña Paz. Tapos ito yung pinakamalalang maritime tragedy na nangyari sa Pilipinas kasi ang estimate na namatay dito is 4,386. Tapos 26 lang ang nabuhay doon. Ikaw, kasi recently, nabalitaan mo ba yung recently, yung may bumaksak na eroplano? Tapos isa lang yung nabuhay. Yung sa India. Tapos yung casual lang siya naglalakad. Tapos ironically, yung same seat na yun, parang a few years before that, meron ding nag-crash na eroplano na same seat din yung nabuhay. Alam mo ba yun? Anong seat number na yun? Nakalimutan ko pero iniisip ko na dapat inaalam na natin kung tataas yung presyo ng seat number na yun Nakalimutan ko lang pero same seat number daw. Pero ang narinig ko naman, bawat eroplano hindi pare-parehas yung pwesto nung seating codes na yan. So depende baka sa size. Nagkataon lang talaga. Depende sa size. Pero balik tayo dito sa Doña Paz. Grabe to, no?
ilan ka mo yung natirang buhay? 26. Di ba alam ko merong tinatawag na survivor's remorse ba tawag doon? Yung pag ikaw lang yung naka-survive, magigilty ka. Bakit ako? Yung parang bakit ako yung nabuhay? Ganun. Isipin mo yung trauma niyan doon sa pamilya ng mga namatayan. Pero yung trauma din doon sa tao mismo na tao rin na tawag dito na naka-survive. Isipin mo nag-survive ka pero isipin mo habang palutang-lutang kayo doon, makikita mo ang dami. Parang Titanic, no? Yung palutang-lutang yung mga ibang taong hindi nag-survive doon sa paligid mo. Pero alam mo yung malupit dito. Yung nagsalpo, anong nangyari doon sa MV Doña Paz is nagsalpukan yung dalawang barko. Isang tanker, oil isang tanker, passenger. Diba? Oil tanker. Ang pinaka-iconic na picture doon sa MV De La Paz is nakalutang pa rin yung MV De La Paz. Seryoso ba? Lumutang? Nasunog kasi siya. Ay! Puta, ganun nangyari? Nasunog siya? Nasunog siya. Karamihan ng fatalities is nasunog or tumalon sa dagat na umaapoy din yung... Kasi dahil tanker. So, langis. So, umaapoy din yung doon, yung paligid doon. Ito nga, pre, nakita ko na. Puta, nasusunog nga yung bangka, pre. Pucha. So, mamimili ka, masunog ka dun sa loob ng bangka o masunog ka sa tubig na umaapoy. Oo, na pwede ka rin malunod. Tangina. Tsaka hindi lang yung masusunog kayo, yung masusuffocate. Yung contrary to popular belief, karamihan ng namamatay sa sunog, hindi dahil natutosta sila. Sa namamatay ka sa suffocation. Pare, may nakita, nalungkot ako bigla. Nakita ko yung picture nung nakahilera yung mga kabaong. Mm-hmm. Nakita mo na ba yung picture na yun? Tangina, grabe. Ay. Kaya to date siya yung pinakamalalang maritime tragedy na nangyari sa Pilipinas. Ang lungkot. At ang matindi, December 20 siya nangyari. Malapit na magpasko. Oo, malapit magpasko. Bata pa ako nito, medyo parang hindi siya masyado siguro yung aftermath yung natatandaan ko. Kasi 1987 daw siya nangyari, which is mga 4 years old pa lang ako noon. 5 ako nito eh. So medyo may may memorya na ako dito. Bigat. Ako may naalala pa ako, ikaw, Doña Paz ka. Ako pre, naalala ko yung Mount Pinatubo eruption. Yung Mount Pinatubo. May hinirit pa si Aling Leonie, may mga pictures pa nun, yung Christmas gifts underwater. Dahil ang mga bumabiyahe nun is para papunta sa mga pamilya nila eh. Ay, no. Sa bagay, Pasko nga eh. Pasko, yung iba dyan, malamang mamamasko pa, no? Oo. Anyway, sige. Ngubon tayo, yung Pinatubo, eruption. Oo. Naalala ko yung puting-puti yung nun eh. Yung Caloocan nun eh. Parang snow, no? Parang nag-i-snow yung buong bayan. Pero malupit nun, pre. Hindi tayo nagpe-face mask nun. Naglalagay tayo ng panyo, pero hindi pa uso face mask nun, no? Hindi pa uso yung face mask. Nung Taal, lahat naka-face mask na eh. In preparation ng the pandemic eh. Tangina. Yung sa Taal, naalala ko yun. Kwento ko lang yun. Yung sa Taal, naggo-grocery ako nun sa may, sa may Tiendesitas, sa SM Pasig, sa Tiendesitas. Bibili lang ako ng, nakipila ako na parang, napagtripan lang na, tara, bili tayo ng face mask. Mag-face mask daw tayo eh. Hindi pa natin alam yung difference ng mga K95, K95 na yan. Tapos, mayroong kupal doon. Nakapila kami. Sa Watsons, nakapila kami. Ang normal na bili, di ba, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Tangina yung nasa harap, binili lahat. Nag-hoard. Binili lahat. Yung parang ilan yun nandyan. O sige, bilhin ko na lahat yan.
di kaming mga nasa likod, nagalit kami lahat na, uy, bigyan mo naman kami. Putang ina ganun. Pero dinedman niya kami, hindi kami nakabili ng face mask. Tapos niya, sunod-sunod na, nag-pandemic na at lahat. Medyo isa siya sa mga business mindset eh. Ang naisip niya mong kakailanganin to ha. Gumawa na siya ng demand eh. Pero ikaw, pinatubo. Kailan ba pinatubo, pre? Nasa 90s din to eh. Wait, kailan na ano yun natin? Alam ko nasa Malabon na ako niyan eh. Basta naalala ko, gumising ako na ano na eh. 1991. 91 din, Puta, ang dami nangyari nung 91, no? 87, 90, 91. Yun yung magkakaano. Tapos 91 din yung ano, diba? Visconde. Oh. Ang lupit nung 91, pre. Umabot sa Manila yung ashfall eh, no? Halos buong Luzon yata yun, o di naman? Basta buong Metro Manila na cover ng ano nun. Ng ashfall nun. Nagmistulang ashtray yung Metro Manila, pre. Umabot daw ng Indonesia, sabi ni Aling Leonie, ganun daw katindi. Oo, ganun kalala yun. Kasi parang ilang taon daw yata kasing hindi sumabog ang huli kasing eruption yata noong 1912. Kung di ako nagkamali. Ay, hindi. Teka, mali. Basta matagal siyang hindi sumabog eh. Kaya, dormant for the longest time. Tapos sabi ni Aling Leonie, pinaguho daw yung ancestral house nila sa nung ano na yun, nung pinatubo eruption. So ang pambawi daw nila, ang ginamit daw nila yung ashfall, yun din yung pinantayo ng current house nila. Pwede palang gamitin yun, yung abo. Pwede palang pantayo ng bahay yun. Pinanghahalo sa semento. Di ba hanggang ngayon, puro lahar pa rin yung ibang area doon? Actually, yun yung kaya 'di ba nagkaroon ng mga dike sa Pampanga. Kasi pag bumubuhos yung ulan, nagagalaw yung yung lahar. Yung lahar. Yun nga yung ang sa atin nga parang ang pagkakaalala ko doon, 'di ba yung mga bata pa dito sa Manila, yung masaya pa sila dahil parang snow yung ashfall eh. Tangina, naglalaro kami dun. Yun yung unang ang uso sa amin, ang usong laruan sa amin nun, pre. Airsoft gun. Oo. So, nagbabari lang kami habang umuusok-usok ng ashfall nun na putangina. Hindi ko alam na baka nagkasira-sira na yung lungs namin dahil doon. Nakahit-hit kami ng abo na yun. Pero ang doon, habang nag-e-enjoy yung mga bata dito, yung lahar naman na bumuho sa Pampanga, yun naman yung naglubog ng mga barangay. Oo, pero di ba yung mga bahay, parang tipong yung iba nga bubong na lang yung kita. Bubong na lang yung kita. At mas masaklap siya sa flash flood kasi yung lahar is hindi siya hindi lang siya tubig eh. Talagang ibabaon ka niya. Yun yung literal na babaon ka sa lupa eh. Di ba sa Pampanga hindi lahar ang tawag doon? Laar. Tangina. Ang lupit, pre. Nakakatakot nakakatakot na mangyari ulit 'yan lalo na kung ikaw yung kung homeowner ka na ngayon, nakakatakot na mangyari ulit 'yan ngayon sa buhay natin. Kasi tayo nung bata tayo, ang iniisip lang natin laro, pero isipin mo yung mga takot din ng mga magulang natin nun. Saka may magandang sinabi dito si Elvin eh. Yung alam mo yung nag-e-enjoy ka bilang bata, ang binabalita nila is magtakip ka ng ilong kasi yung sediments nung ashfall na yun, pwedeng ng baga mo yun. Pwede kang mamatay dun pag nagkaroon ng komplikasyon sa baga, kaka-inhale nung Pero wala tayong paki nun. Dati nung bata tayo, wala tayong paki sa ganun. Puta, basta akong masaya. Puta, parang snow. Yun, di ba? Tsaka doon nagkaroon ng, di ba yung mga set ngayon sa pelikula, yung mga sand dunes sa Pampanga. Yun yung epekto nun. Yun nga yung sinasabi ni Elvin na nung pumunta siya ng 96 sa Porac, parang ang nasa desierto.
Actually, gusto ko mapuntahan yun eh. Di ba may mga adventure na pwede ka sumakay ng 4x4 doon sa mga yung mga papuntang Pinatubo. Tapos madadahanan niyo yung mga lahar-lahar na yan. Gusto kong magpunta doon eh. Maganda raw yung nabuong landscape ngayon. Kasi syempre ilang taon na rin yun eh. So parang nature has already taken over that place na eh. So medyo mas maganda na siya for adventure ngayon. So gusto kong mapuntahan yun. Yun yung nun. Yun yung alam mo yung ngayon ma-appreciate mo yung after yung mga byproduct nung na nangyari sa Pinatubo. Pero nung time na nangyari yun, kawawa yung mga tao sa paligid nun. Naalala ko isa sa mga usong ginawa nung mga Aita nun, saka yung mga naapektuhan, yung mga ashtray na gawa sa ash. Mga sculptures na, hindi sculptures tawag dun eh. Yung basta yung mga niluluto na abo na magiging, yun nga, ashtray, vase, mga ganun, madaming lumabas na product na ganun. May lumabas rin bang ashtray na titi na gawa sa ashpole? Hindi ako magugulat kung may ashtray na ari ng lalaki nun. Puta, hindi ako magugulat na meron. Kung meron kayo natabing ganun, sendan nyo kami ng picture. Pero natatanda ko dati, hindi pwedeng sa buhay natin imposibleng walang ganun. Ang dami pa nangyari. Katulad nung kay Etchagaray. Tatanda mo yung kay Etchagaray? Ano yung kay Etchagaray? Etchagaray yung unang pinatay ulit na rapist na death sentence. Wait, si Etchagaray. Yung taga Valenzuela ata to. Valenzuela ba si Etchagaray? Tama ba? Siya yung... Basta Wait, anong year to? Hindi ko matandaan. Ito pinost lang dito ni Nico Ramsey. Medyo matanda na tayo nito, pre. Baka mas bata lang sa atin si 1999, naalala ko to. Ito yung Wait. 1999. Tama, ito yung sa Valenzuela to binurol malapit sa bahay namin doon. Valenzuela pala yan. Pero nag-guest recently yung kapamilya niyan, kapatid niya, nag-guest recently kila Boss Toyo. Inaanon talaga nila na hindi daw guilty eh. Talagang ipinaglalaban pa rin niya na hindi guilty. Kasi ewan ko pre, kung ikaw ba ipaglalaban mo pa rin na hindi guilty kung guilty talaga? Kung considering na ilang taon na yan? Depende. Hindi ko rin alam kung ano yung ganap dito. Pero kasi, ang sa kanya, di ba? Ang nagreklamo ng rape sa kanya is yung anak ng live-in partner niya. Kaya medyo malungkot. Malungkot yan, malungkot. Dami pa nangyari. Ito sige, go. Basta naalala ko lang yung nung burol niya sa may Valenzuela, parang nag-iimbita pa yung mga kapitbahay namin, doon nakaburol si Etchagaray. Parang nakisilip lang dahil mga usisero. Again, mga Pilipino. Sabagay. Ay, pre, Ozone. Ozone, pre. Tagal na Ang tagal nang walang gumamit ng lugar na yon. Tapos si Boy Abunda lang pala magtatapang na tayuan ng bagong establishment yon. Yung pwesto ng Ozone. Alam mo ba kung ano na ngayon yung Ozone ngayon? Ano na ba siya ngayon? Yung Tapsilogan na siya ngayon. Tapsilogan ni Boy Abunda. Ayun ba yun? Oo, ano nga yung tawag doon sa Tapsilogan ni Boy Abunda? Susunod. Hindi, yung sikat na Tapsilogan yun. Gudas ba? Ay, hindi Goodies, Puta na, ako. Basta yung Tapsilogan ni Boy Abunda. Yung Guda. Oo. So, after a few years, may nagtapang din na kunin yung pwesto ng Ozone. Yun nga, ginawang Guda. Ayun pala yun sa harap nung rotonda. Tama ba? Oo, yun. Oo, for the longest time, sarado yun, pre. Tapos may kilala akong isang survivor nun, taga Caloocan. May sunog talaga siya.
May sunog talaga siya hanggang ngayon. Nakapasok siya, hindi siya sa labas. Hindi, nabiktima talaga siya nung ozone tragedy. As in, nasa loob siya, nasunog siya. Okay. Pero nakataka siya, buhay siya eh. Oo, pero para sa taga-Caloocan na nakapasok siya doon sa ozone, congrats. Pero ano ba, high-end ba yung ozone dati? Parang general lang naman daw yun, di ba? Well, mahirap magsabing high-end kung nasa QC siya. Kasi malalae tayo ng mga taga-South. Yeah, QC. Hindi, gago nung panahon na yun. Nung panahon na yun, wala pang full definition ng North and South nun. Basta diskuhan yun dati. Saka nagkataon yata kasi na ano yun eh, panahon yata nung nasunog yun parang madaming bagong graduate. Kung di ako nagkakamali. Parang grad party siya dahil ano siya eh, parang March yata siya nangyari. Tapos sino nga tong may artista na ex-girlfriend niya, isa sa mga nasunog doon sa ozone eh. Hindi ko alam. Maraming ang karamihan ng mga nabiktima doon mga alta sosyedad, pre. Oo, yun nga, parang totoo nga yung sinasabi na medyo place to be yung ozone nung panahon na yun. Oo. Ito. Pasadaan the party was fire nga eh. Tangina. Hindi ba tuson? The party. Tuson pare. 1996 pa to pare. Tuson pare. Anyways, ito the party was lit. It's getting hot in here. Oh, it's getting hot in here. Tayo na yun maganda, no? Kung kaya lang 96 wala pa si Nelly nun eh. Teka, ito, pasadaan natin yung mga pinost ko kasi itong topic na to sa Machong Chismisan page. Tingnan natin yung mga nag-share. So yung mga nag-share dito sa Machong Chismisan page, dito makikita pre yung yung variation ng mga edad ng nasa Machong Chismisan. Kasi si Joseph Padon, ang shiner niya, technically hindi tragedy pero event, yung ginulpi ng grupo ni Claudine si Tulpo. Tad saya nun. Sobrang saya nung event na yun. Medyo recent pa yun. Tanda ko pre. Gusto ko magpa-watch party nun nung unang episode ng T3. Tatandaan mo yung T3? Oo, yung nagsama yung tatlong Tulpo. Oo, pre. Nandun ako sa Malabon nun. Inabangan ko talaga yung unang episode nun. Naghanda ako ng piatos, naghanda ako ng 8 o'clock para habang nagmumura-mura sila dun sa TV nun, nunod ako nun. Yung may mga death threat sila na pasimple kay Raymart. Tapos kasi may sumikat na karakter nun eh. Si Pinkman. Tatanda mo si Pinkman? Sino si Pinkman? Yung isang kasama ni Raymart na hindi masyadong napangalanan, di ba si Raymart lang yung sikat doon? May katulong si Raymart na bumugbog kay Tulpo nun eh. Pinkman yung tawag. Pero klase kasi yun si Claudine yung humawak kay Tulpo, di ba, habang binabambo ni Raymart. Hindi, si Pinkman yata yung humawak eh, pero nakitadyak-tadyak din si Claudine eh. Kaya masaya din. Nakisuntok-suntok din si Claudine. Ang naalala ko lang doon, wait, ipahabol ko lang, na sa dinami-dami ng pwede nating interviewin sa Ichi Worms, na si Sir Chino Singson pa yung in-interview natin, siya yung wala doon. Kasi nandun yung Ichi Worms. Same flight yung Ichi Worms, no? Ay, oo, nandun nga daw Ichi Worms nung araw na yun. Tapos, puta, sayang, no? May real-time account sana tayo, no? Yung nagtitweet sila, sila Jugs noon. Kaya ako nalaman yun kasi nakita ko sa Twitter yung, yung nag-tweet yung mga taga-Ichi Worms na, akala mo joke, na parang, ang wild, parang nag-aaway sila Claudine saka sila Tulpo. Inang lupit. Pag na-guess natin pag na-guess natin yung kahit sino sa Ichi Worms, yan ang isa sa mga una nating itatanong. Mag-real-time account, mag third-party perspective kayo sa nangyari sa Tulpo sa Claudine. Yeah. Ito, galing kay RJ Maximo ng Pandango sa Light Bulb. Floor Contemplation Binitay. Sinora Honor. Tangina. Ang gago nila RJ, nagbibigti daw sila, yun daw yung laro nila. Puta, ang gago ang puta. Gago mga taga-Pasay. Mga taga-Pasay talaga si Raulo eh. Ewan ko dito kay
Gaga talaga yung mga Pasay pag meron kang karatalan ng oras ng mga hold-upper dun sa ano. Ay, nako. Sa Pasay yun, di ba? Yung ano, yung wag dumaan dito 7 p.m. hanggang ano. May schedule. Yung may schedule. Pero shoutout kay RJ Maximo, miss na kita, bro. Sana okay ka lang diyan. Yeah. Ikaw tol, may nakita ka ba doon sa May nakita ka ba doon sa Machong Chismisan page? O ako na muna magbasa? Muna. O habang naghahanap ka, ito nandito sa Machong Chismisan page si Kevin Duayan, yung various hostage takings, ito medyo lately lang to, yung bus station, yung bus hostage sa may sa may Luneta. Grabe yun. Panahon niya yun no? Panahon ni Pinoy. Tapos yun yung dalawang DILG secretary. Grabe. Bigat. Tapos ito, pasadaan pa natin yung iba. Dito, yun nga, si Joshua Monte, yung hostage taking nga din sa sa Quirino. Ang malupit pala doon, pre. Kitang-kita mo nung napatay yung yung napatay yung hostage taker. Oh. Alam mo kung bakit masama loob ng mga taga Hong Kong sa atin? Kasi may mga instances na may clear shot na dun sa sa police. Hindi pa tinira. Hindi nila tinira kasi kasamahan nga nila yun eh. Wala, ganun talaga eh. Ito, sabi ni Rex biglang awa yung pagkamatay ni Rico yan. Ay, oo, pre. Paano Holy ba naman Week kasi yung Holy Week, pare, yan yung mga panahon na talagang walang ibang balita. Kakatapos lang ng Holy Week. So, parang lahat ng tao sabi. Saka syempre, Rico yan, pre. Oo. Sila pa nila, ni Marvin Agustin sa ni, Mandy Ochoa. Ay, Dominic Ochoa, Mandy Ochoa. Sino si Mandy Ochoa? Ang luma ni Mandy Ochoa, gago. Dominic Ochoa pala. I'm sorry. Pakaluma nung Mandy Ochoa. Tapos kasama pa nila yung shota ni Dominic Ochoa, si Jana Rodriguez ba yun? Jana Rodriguez ba yun? Jana Rodriguez? Magandang babae yun eh. Oo, basta si Jana Rodriguez. Yan yung kasama ni Jana Dominguez. Jana Dominguez ba? Gago, Jana Dominguez yun yung nasa nasa Pepito Manaloto eh. Wait. Piolo Pascual movie. Siya yung partner ni Piolo Pascual doon sa movie niya eh. Jana Victoria. Jana Victoria yun. Putang. Saan galing Jana? Mali. Nagdalo ba tayo? Mali naman pareho. Ayan, sino pa ba yung nakita mo dyan? Yun, si Ramir Sadol, yung 1990 Killer Quake. Naglalaro daw siya sa labas ng bahay nila tapos nag-alugan yung mga poste at puno sa labas. First experience yun ng lindol, tapos nakita na lang niya sa balita nung gabi ang daming bumagsak na building sa Baguio. Actually, yun yung yung Ruby Tower, kung tama yung pagkakaalala ko, yun yung yung isa sa mga iconic na bumagsak na building nun eh. Ito sabi ni Jeff Dison, akala daw niya snow yung ashfall. Pero hindi daw siya pinapalabas dahil sa hika. Yan. Tangina, sabi ni Aling Leonie, 70s pa daw yung Ruby Tower. Ay, 70s ba yun? Sorry naman. Matanda. Ito, Giancarlo Belandres, yung pinalabas ni Tulpo, yung pork na maling kasi nakumpiska yung wing spam ng OFW sa airport. Mula noon, nagkandale-chile-chile ng mundo. Naniniwala ako sa butterfly effect. Ito medyo lately lang to. Nabalitaan mo ba to? Ito yung kinukwento ko sa'yo na wala ng maling na pork dito sa Manila. Inaway-away nila yung customs dahil kinumpiska yung mga dilata nung isang OFW. And nasa yan? Nasa YouTube yan. Pwede mong hanapin yan. Si Tulpo pala nagpaban ng pork. Hindi siya nagpaban. Ang nagpaban talaga yung gobyerno, pero
kinakampihan Pero sila siya yung epekto ni Tulpo. I mean, yun sila yung medyo naging maingay yung balita na yan. Tapos yung kay lethal injection ni yan. Sige, sino pa? Page. Kay Lance Galapan, Typhoon Ondoy, walkathon, partly swimming from Mendiola to QC. Tapos pag uwi, brownout buong gabi, nagkantahan lang habang nangangapa kung anong chords nang pumapatak na naman ng ulan. Ay, no. Yan na siguro yan. Dami na nating napag-usapan eh. O Tito P, sino bang mga gusto mong batiin dyan? Yung mga kaibigan nating mga podcast. Nawala yung listahan ko eh. Ibang laptop yung gamit ko eh. So nawala. Kanina ko pa nga hinahanap eh. Pero yan, sa mga kaibigan nating podcast dyan, pakinggan nyo na lang Chronicles. Kislot Chronicles. Basta Fandango's Light Bulb. Oo. Basta lahat yung mga kaibigan nating podcast, pakinggan nyo na yan. Alam nyo na yan. Pati yung mga Patreon natin, bawi na lang ako sa inyo sa susunod. Kung marami pa kayong pera at gusto nyo kaming supportahan, patreon.com/machongchismisan, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms, saka Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Tapos, yun yung mga kaibigan natin. Saka yung Kitorific. Yan, check out nyo rin yung Kitorific PH. Yan, di ko kakalimutan. PH. Nagamit mo na ba yung voucher mo sa Kitorific PH? Di pa eh, medyo busy pa tayo eh. Bigay mo na lang sa akin kung ayaw mo. Pero pag nakain tayo, bibigay tayo ng review. Yan, madami. Hindi, pero most definitely, hindi ako mapapahiya sa'yo pag umorder ka dyan sa Kitorific PH. O ikaw, Tito P, sino pa ang gusto mong batiin dyan? Wala lang, pero follow nyo ako sa IG ko. Tito__P sa Instagram. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin po natin ang ating salamat nga pala sa mga taong nakinig sa atin ng live ngayon. Kahit na sobrang late natin nag-record, si Aling Leonie na namimiss na rin nating makasama sa recording. At saka si Elvin na nakikisama rin dito sa atin sa recording natin ngayon. At kasama po natin sa episode na to, walang iba, ang pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabi, honesty is the best. At ako naman po si Makoy Pare, your Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.